Karaang program natin last Saturday, hindi po natapos ito na i-discuss, no? Itong tanong ng isang kapatid po natin na galing sa kanyang kapatid na isang saksi ni Jehovah, si Brother Ibrahim Mendez, no? Ang kanyang kapatid ay may katanungan sa kanya at ito ay tungkol nga sa paniniwala. Balikan natin saglit yung katanungan ng kanyang kapatid na isang saksi ni Jehovah. Ang sabi ay ganito: sa tanang relihiyon, mga saksi lang ang nagasunod kay Jesus. No? Sa lahat ng relihiyon daw, ang saksi lang daw ang sumunod kay Jesus. Example, sabi niya, niingon si Jesus, ako dili bahin sa kalibutan, maingon nga kamo dili bahin sa kalibutan. Si Jesus midumili sa politika, mga Muslim na asa politika man, sabi niya. Daghan pa example nga mga saksi lang ang nagsunod kang Jesus. Ang kanyang sinasabi ay marami daw mga halimbawa na talagang ang mga saksi ang sumusunod o tagasunod ni Kristo. Well, wala po akong kontra doon. Hindi po ako kontra kapag sabihin mo na ang mga saksi po ang tagasunod ni Kristo. Totoo po yan sapagkat lahat po ng Muslim, sila po ay saksi. No? In fact, laging nagsasabi na ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin. So kami po mga Muslim, matawag din po kami na saksi. No? Pero hindi saksi ni Jehovah. Hindi saksi ni Jehovah sapagkat kung ipagpilitan ng ating kapatid na ang saksi ni Jehovah, ang siyang tunay na tagasunod ni Kristo, ay hindi po. No? Hindi po mga saksi ni Jehovah ang tunay na tagasunod ni Kristo. Ano po ang patunay na hindi po ang saksi ni Jehovah ang mga tagasunod ni Kristo? Una, si Kristo po, hindi niya po kilala yung salitang Jehovah. No? Yung mismong pangalang Jehovah, hindi po yan alam ni Kristo. At maging ang mga tagasunod ni Kristo sa kanyang kapanahunan, ay hindi nila kilala yung salitang Jehovah na yan. No? Hindi nila kilala yan. Walang nakakilala sa pangalang Jehovah na yan sa kanyang kapanahunan. Ang salitang Jehovah ay mga pangalang inimbento lamang yan ng tao, na maging si Kristo ay hindi niya ginamit yan sa kanyang kapanahunan. Paano siya maging saksi ni Jehovah o kung mismong pangalang Jehovah ay hindi ginamit ni Kristo sa kanyang kapanahunan? No? Ito'y inimbento ng tao. Tingnan nyo sinabi ng dakilang tagapaglikha sa chapter 12, ang talata ay 40. Sabi niya, ganito sabi niya, Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ang anumang sinasamba ninyo maliban sa kanya ay wala ng iba kundi mga pangalan lamang na inyong kinatha. Kayo at ang inyong mga ninuno, narito si Allah ay hindi naggawad ng kapahintulutan, katibayan. Ang pagpapasiya ng kahatulan ay kay Allah lamang at wala ng iba. Kanyang pinag-utusan kayo na sambahin lamang siya sa kanyang pagiging tanging isa. Ito ang tunay na matuwid na relihiyon. Ngunit ang karamihan sa mga tao ay hindi nakakaalam.
Sabi ng dakilang tagapaglikha, ang anumang sinasamba ninyo, sabi niya, ang anumang sinasamba ninyo, maliban sa Kanya, ay wala nang iba, kundi mga pangalan lamang na inyong kinatha. Jehovah, Yahweh, yan. At, sabi niya, kayo at ang inyong mga ninuno. Narito si Allah ay hindi naggawad ng kapahintulutan. Sabi niya. Yung mga sinasamba ninyo, mga pangalan na kinatha lamang ninyo. Sabi niya. Katulad halimbawa ng salitang Jehovah. Kinatha lamang ng tao yan. Alam niyo ba mga kapatid, na itong salitang Jehovah ay ginamit ito ng mga saksi ni Jehovah, hindi dahil ito'y binanggit sa kasulatan, kundi dahil familiarity o because of familiarity. Yung bang familiar ang mga tao sa ganitong pangalan, no? Kaya ginamit nila ito. Hindi dahil sinabi sa Biblia. Ano po ang patunay? Ito po. Isa pong aklat na ang title po nito ay The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. Ito po ay iniliwat ng mga saksi ni Jehovah mula po sa Griego papuntang English. Sa foreword niya po, sa page 12, ganito po ang pagkasabi. Sabi dito, tungkol ito sa salitang Jehovah. Sabi niya, while many are inclined to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, sabi niya, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it for centuries, sabi niya. Kaya pala ginamit nila ang salitang Jehovah because of the people's familiarity. Hindi dahil ito'y sinabi sa kasulatan na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah, kundi dahil sa familiarity ng tao. No? Hindi pala ganun. At ang sabi pa, yung Yahweh is the more correct na pangalan ng Diyos. At hindi yung Jehovah. More correct. Ibig sabihin, hindi talaga exactong correct, no? Now, totoo naman, sapagkat doon po sa lumang tipan, YHWH lang po ang nakasa doon. Tetragrammaton ang tawag nila, no? 4 na letra na YHWH. And then dinagdagan nila ng A at saka E para mabasa na Yahweh. So, imbento pa rin ng tao yon. Yun ang sabi ng Quran. Mga pangalang yan ay imbento ninyo, kayo at ng inyong mga kanunuan. Ni hindi nagbigay ang dakilang tagapaglikha ng kapahintulutan na ikabit ninyo sa kanya ang pangalang yan. Inimbento lamang ninyo, kabilang ang Jehovah na salita. O, ano po ang patunay na imbento talaga? O ano pang mga patunay, ano po, maliban sa binanggit natin, na ang salitang Jehovah ay imbento talaga ng saksi ni Jehovah. Sa Hebreo na alphabet, wala pong letter J. Take note po mga kababayan. Alam din po yan ng mga kaparian at maging mga pastor na sa Hebreo na siyang wika ni Moses at maging sa Aramaic na wika ni Kristo, sa Hebreo wala pong letter J. Ngayon, paano mong masabi na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah, gayong sa original po na wika na ginamit ng Diyos sa kanyang pagpapahayag ng kanyang mga salita sa panahon po nila Moses hanggang kay Kristo, Aramaic at Hebreo at Aramaic, wala pong letter J. Walang J as in Jehovah or Jar. Sa makatuwid, walang Jehovah sa Biblia. Totoo po yan. Maging sa Greek, ito, hawak ko po itong Greek na Biblia, sapagkat ang New Testament po, yan po ay unang isinulat sa Griego. Yung lumang tipan
unang isinulat sa wikang Hebreo. At ang New Testament, unang isinulat sa wikang Griego. Dapat sa Aramaic dahil yun ang wika ni Kristo, Aramaic. Pero unang isinulat po yan yung New Testament sa Greek wika o national language o international language sa panahon ni Kristo. Sapagkat ito yung wika ng mga taong nanakop sa kanila, Greek speaking, Kaya isinulat yung New Testament una sa wikang Griego. Alamin po natin kung mayroong Jehovah sa Greek Bible. Ito po. Sinabi ni Kristo, basahin po natin sa Griego. Greek, Ito pong Marcos 12, ang talata ay 29. Tingnan niyo po kung gaano ka tricky ang mga saksi ni Jehovah. Tingnan niyo po kung gaano sila ka tuso sa pagliwat, sa pag-translate po ng Biblia. Kung gaano po sila ka-tricky, parang si Pablo. Tingnan niyo, ganito ang pagkakasabi. Sa Marcos 12:29, basahin muna natin sa Tagalog. Sa Tagalog kasi, ang Marcos 12:29, ito yung sagot ni Kristo sa mga nagtanong sa kanya, tungkol sa kung ano daw ang pinaka pangulong utos, Sabi ay ganito. Sumagot si Jesus, ang pangulo ay, sabi niya, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Dapat, ang sinasabi dito, ang Panginoon natin ay si Jehovah. Ganun, Dapat, kung talagang ang tinutukoy dito ay si Jehovah, dapat Jehovah, ang sinasabi. Ngayon, sa Griego, ganito po yan sa Greek. Magbabasa muna tayo ng konting Griego ngayon. Greek, ganito po yan. Akoye Israel Kereios Hoteios Haimon Kereios Esten. Sabi niya, pakinggan, sabi niya. Akoye, pakinggan. Israel, sabi niya. Kereios. Yung Kereios po, sa English yan ay Lord, o di kay Panginoon kung sa Tagalog. Hoteios. Ibig sabihin, ang Diyos, sabi niya. Ang Panginoon na Diyos, sabi niya. Hoteios, Haimon Kereios Esten, sabi niya. Yung Theos daw, ibig sabihin ng Theos, yung Diyos, sabi niya. Na Kereios, sabi niya, yung Lord ay iisa, sabi niya. Kereios, Lord. Theos, God. Yun po ang binabanggit dito. Sa translation ng English, nag-translate ng mga saksi ni Jehovah, tingnan nyo kung gaano sila ka-tricky. Kung paanong pinaglaruan ang salita ng Diyos. Mga maro ba? Ganito ang translation nila sa English. Sabi ganito, para palitawin na talagang may Jehovah sa Biblia. Ganito ang pagkasabi. Jesus answered, the first is, hear, O Israel, Jehovah, our God, is one Jehovah. Sabi niya. Sinasabi po dito sa English, Jehovah. Samantala po, doon sa kanyang Greek, ay wala naman pong binabanggit na Jehovah doon. Ang binabanggit doon ay Kereios, na ibig sabihin ay Lord, Panginoon. Pero dahil mga maro nga ito nag-translate ng scripture na to, yun, pinalitan. Imbis na Lord, ang sasabihin dapat dito is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Dapat ganun eh. Pero, pinalitan ang Lord ng salitang Jehovah. So, ganun kamaro, tricky, ganun katuso, ganun nila pinaglaruan ang salita ng Diyos. Ngayon, sasabihin nila na ang Jehovah ay pangalan ng Diyos. Hindi po. Hindi po yan pangalan ng Diyos. Una, wala namang letrang J doon sa Greek at maging doon sa Hebrew, walang J. O paano masabing pangalan ng Diyos yung Jehovah? O di po ba? Sa makatwid,
ito'y pangalang imbento lamang ng kanilang pinuno na si Russell. Kaya po doon siya nagtanong na saksi ni Jehovah na sinasabi mo na si Kristo o kayong mga saksi ni Jehovah ang tunay na tagasunod ni Kristo, abay, maghunos dili po tayo kapatid, no? Lumalabas mo po na tayo ay nag-i-imagine, no po? Hindi po totoo na ang mga saksi ni Jehovah ay tagasunod ni Kristo, no po? Karagdagang patunay, yung saksi ni Jehovah ay nagmula sa Amerika. It was founded by Charles Russell. Mantakin nyo, nagsimula sa Amerika noong 19th century lang. Aba, si Kristo nagsimula sa Jerusalem noong unang siglo pa. Samantalang ang saksi ni Jehovah ay sumulpot lamang sa Amerika noong 19th century. Oh, at ginamit ang salitang Jehovah because of people's familiarity. Hindi dahil ito salita ng Diyos, kundi hindi dahil ito ginamit ng Diyos, kundi because of the people's familiarity. O mantakin nyo, paanong tagasunod ni Kristo yan? Yung tumatawag kay Jehovah. Maging si Kristo, hindi gumagamit ang salitang Jehovah. Ano po? At marami pang iba, no? Isa lang po ang pinaka-point doon, no? Na malaking puntos na maaring hindi masagot ng kahit na sino mang saksi ni Jehovah. Ginamit ba ng Diyos sa Biblia, sa kanyang original na wika, ang salitang Jehovah? Kapag sabihin niyang oo, nagsisinungaling siya. Kapag sabihin niyang hindi, nagsasabi siya ng katotohanan. Dahil tunay po na ang salitang Jehovah ay hindi po yan mabasa sa original na wika. Sa mga translation ngayon, nagdala-dala ng mga saksi ni Jehovah, oo, merong Jehovah dyan. Sa mga Tagalog na mga Biblia na iniliwat ng mga saksi ni Jehovah, merong Jehovah dyan. Pero doon po sa kanyang original na wika, sapagkat ang bagong tipan sa Biblia, hindi naman yan unang isinulat sa Tagalog. Hindi rin isinulat sa English. Yan po ay unang isinulat sa Griego. Wala pong Jehovah doon. Yung lumang tipan, ganun din. Hindi isinulat yan sa Tagalog o sa English. Yan po ay unang isinulat sa wika mismo nung propeta nila sa kanilang kapanahunan. Hebro. Walang Jehovah doon eh. Sa makatuwid, nagsisinungaling ang mga taong ito at hindi dapat paniwalaan. Yun po ang aking kasagutan sa nagtanong na kapatid po ni Brother Mendez.